Mr. Speaker, ngayong Lunes ng Agosto, kasabay ng paggunita ng National Electrification Awareness Month sa bisa ng Proclamation number 1743, nararapat lamang na ito natin ng liwanag sa mga taong araw-araw na nagsisiguro na may kuryente ang ating tahanan at mga komunidad. Mr. Speaker, today, I rise on a matter of personal and collective privilege. Hindi upang talakayin ng politika, hindi upang magbigay ng puna sa ating mga pulisiya, at hindi rin upang makipagtalo sa kahit anong isyu. Ako po ay tumatayo ngayon upang bigyang pugay ang isang sektor na matagal nang nagbibigay liwanag sa ating bansa, ngunit madalas ay nananatiling nasa dilim ang pagkakakilanlan. Ang ating mga warriors of light, ang ating mga line workers. Mr. Speaker, kapag may bagyo, baha o lindol, sila ang unang mga responders. Sila ang mag-i-inspeksyon ng mga maputol na linya at unang humaharap sa mga panganib upang masiguro natin ang mabilisang pagbalik ng kuryente. Hindi sisindi ang ilaw ng ating mga tahanan kung wala sila. Hindi aandar ang ating mga negosyo kung wala sila. Hindi gagana ang mga kagamitan sa ating mga ospital kung wala sila. Magiging mahirap ang pag-access sa internet sa anumang komunikasyon at ilang serbisyo publiko kung wala sila. Mr. Speaker, sa bawat pag-akyat ng ating mga line worker sa poste ay nakataya rin ang kanilang buhay. Tahimik nilang ginagawa ang kanilang tungkulin. Walang kamera, walang headline, walang parangal para sa ating mga line worker. Ito ay trabaho lamang na kailangang tapusin, isang komunidad na kailangang pailawan, at may mga pamilya na naghihintay na magkaroon muli ng kuryente. Mr. Speaker, magagalang-galang kong mga kasamahan, hindi natin malilimutan ang mga pagkakataong sinalanta ng mga malalakas na bagyo o kalamidad ang ating bansa. Tingnan lang natin ang datos nitong mga nakaraang 2 taon. Noong 2024, may kabuuang 640 line workers ang ipinadala sa ilalim ng inisyatiba ng Task Force Kapatid. Tumulong ang mga grupong ito mula sa iba't ibang electric cooperative sa Luzon, kasunod ng pananalasa ng mga bagyong Julian, Christine, Marcy, Nika at Pipito. Ang pinakamalaking bahagi ng mobilisasyon ng Task Force Kapatid ay isinagawa bilang tugon sa matinding epekto ng Super Typhoon Pipito na nagdulot ng mga lawakang pinsala sa Aurora at Catanduanes. Noong 2025 naman, umabot sa 1,343 line workers ang nakiisa at naipadala sa ilalim ng Task Force Kapatid. Ang mga grupong ito ay itinalaga sa iba't ibang electric cooperatives sa Luzon at Visayas, kasunod ng pananalasa ng bagyong Imong, Nando, Opong, Tino at Juan. Ang pinakamalaking bahagi ng mga membro ng Task Force Kapatid ay naipadala bilang tugon sa matinding epekto ng Super Typhoon Opong na nagdulot ng malawakang pinsala sa lalawigan ng Masbate, kabilang ang Ticao Island. Sa bawat pagkakataong ito, daan-daang line workers mula sa iba't ibang electric cooperatives ang kusang loob na tumutugon sa tawag ng serbisyo. Hindi nila tinatanong kung saan sila pupunta, ni tinatanong kung gaano kahirap, ni tinatanong kung gaano kapanganib.
Ang tanong lamang nila ay, saan kami kailangan? Ang ating mga line workers ay handang iiwan ang kanilang sariling pamilya upang tulungan ang ilang pamilya na hindi naman nila kakilala. Magbabagong taon sa gitna ng putik, ulan at pagkukumpuni ng mga naputol na linya, sila ay nandoon. Sa likod ng kanilang kabayanihan ay ang mga sakripisyo hindi natin nakikita bilang sambayanan na kanilang pinagsisilbihan. Ang kanilang mga anak na naghintay sa kanilang ama. Ang kanilang may bahay na hindi makatulog habang nasa operasyon ang kanilang mga mahal sa buhay. Ang mga magulang na nagdarasal gabi-gabi para sa kanilang kaligtasan. Ang totoo po nito, sa bawat araw na umakyat ang isang line worker sa pusti, kaakibat nito ang panganib na maaaring kumitil sa kanyang buhay sa isang iglap. Isang maling hakbang, isang maling hawak lamang, isang iglap lamang, maaaring magbago ang buhay ng isang pamilya, ng isang line worker. Kaya naman, habang tayo ay nagdiriwa ngayon, alalahanin din natin ang mga line workers na nasugatan dahil sa pagtupad ng kanilang mga tungkulin. At higit sa lahat, alalahanin natin ang mga line workers na pumanaw na at hindi na nakauwi sa kanilang pamilya matapos maglingkod sa ating sambayanan. At Mr. Speaker, noon lang, July 3, ako po ay namatayan ng isang line worker. 8 araw mula nung nakarating ang taong yun sa pagsaklolo sa South Cotabato 2 Electric Cooperative na tinamaan ng malakas na lindol. At pagdating niya sa Siargao, 8 araw mula sa pagtulong doon, siya ay nasawi. Mga bayaning hindi man lamang nakilala ng marami, ngunit nag-alay ng kanilang buhay upang mapanatili ang ating mga tinatamasang liwanag. Mr. Speaker, kung may isang tao sa bulwagang ito na totoong nakakaunawa sa kanilang pinagdaraanan, ako po yun. Dahil bago ako nakaapak sa bulwagang ito, 9 taon po akong naglilingkod bilang isang lineman. Ako po ay umakyat sa mga poste noong mga panahong yon. Ako po ay nangangamba din sa bawat operasyon at sa mga tuwid, dumaan na po ako ng pagkakuryente. Pangalawang buhay ko na po ngayon. Ako po ay nakaranas, malaunan, maarawan, mapuyat at mapalayo sa pamilya dahil sa trabahong ito. Mr. Speaker, hanggang ngayon, dala-dala ko pa rin ang mga aral na itinuro sa akin ng pagiging isang line worker. Ano po ang mga aral na yon? Natutunan ko po na ang serbisyo ay hindi nasusukat sa posisyon. Ang kabayanihan ay hindi nasusukat sa kasikatan. Ang tunay na leader ay handang magsakripisyo para sa kapakanan ng iba.